Pagkatapos magpalipad ng Tomahawk missile kahapon, unang beses naman sinubukan sa balikatan ang Type 88 surface-to-ship missiles ng Japan. Sa gitna niyan, sinagot ng Defense Secretary ang mga puna na militarization umano ang paggamit ng dayuhang missiles. Nakatutok si Chino Gaston. Tirikman at nakasisilaw ang araw sa Paway Sand Dune sa Ilocos Norte, kita pa rin ang pagsirit pataas ng dalawang Type 88 surface-to-ship missiles ng Japan Ground Self-Defense Force. Papunta sa isang target, mahigit 70 kilometers ang layo sa dagat. Pagkatapos ng ilang minuto, tinamaan ng dalawang missile ang BRP Quezon, isang World War II minesweeper na ginawang target sa maritime strike exercises sa Balikatan 2026. Nasundan ito ng mga rocket strike mula sa US High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS. Bukod sa Japanese missiles at US rockets, pinuntarya rin ang barko ng mga FA-50 fighter jets at Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force. Pinatamaan din ng mga kanyo ng BRP Miguel Malvar at Antonio Luna ng Philippine Navy at Canadian frigate na HMCS Charlottetown. Kabilang sa mga nanood ng maritime strike sa Paway, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Ang Pangulong Bongbong Marcos naman, pinanood ang military exercises sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Teodoro, mahalaga ang pagsali ng Japan sa mga balikatan exercises na layong sanayin ang mga sundalo ng mga magkakaalyadong bansa para panatilihing ligtas ang Indo-Pacific region. This is the first time our Japanese have also tested their Type 88 missiles. We have seen how it works, and it is something that we can interoperate with in the future. It is something that we should integrate because they're using it, and it will only get larger in scope with more partners. And I have to thank the President for his steadfast leadership of making sure that our resilience efforts are going on unhampered. And his strong leadership has propelled us to converge and to interoperate and build deterrence for shared threats. Dalawang Type 88 missiles lang ang pinakawalan ng Japan Ground Self-Defense Force sa kanilang unang salang sa Balikatan 2026 exercises. Pero malaking bagay na raw ito para sa pagpapaigting ng interoperability at sa kanilang pagsali sa mga military exercises sa hinaharap. Kahapon, nagpalipad din ng Tomahawk missile ang US mula Tacloban sa Leyte para tamaan ang target area sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pinuna ito ng grupong Makabayan Coalition dahil ang paggamit ng mga dayuhang missiles at equipment sa balikatan ay militarization na umano ng bansa. Pero ayon kay Teodoro, matagal na nga raw dapat itong ginawa. Well, militarization or national defense. There's always a claim of militarization, but it's under the control of civilian authorities. And these things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Maghihigpit ang Department of Agriculture oras na ipatupad ang price cap sa imported na bigas. Pati liempo at carrots pinag-aaralan na rin kung pwedeng limitahan ang presyo. At nakatutok si Bernadette Reyes. Sa inspeksyon ng Department of Agriculture o DA sa Project for Public Market sa Quezon City, naobserbahang nagmahal na ang liempo. 400 pesos hanggang 420 pesos yan kada kilo, pero mas mahal pa sa ibang palengke ayon sa DA. Ang medyo nakikitaan lang talaga natin ng pagtaas is yung pork, which is previously nasa 380, 370. Nananatili ring mahal ang bigas. 35 hanggang 55 pesos kada kilo ang local regular milled rice.
45 hanggang 57 pesos naman ang local well-milled rice, habang 48 pesos kada kilo ang imported well-milled rice. Sobrang kasi ang mahal lahat. Sa gulay, sa karne, lalong sa bigas. Bawas-bawas sa kain sa labas, parang lahat. Kailangan bawasan para makakain ng 3 beses ang araw. Napakabigat. Yung 1,000 mo parang 100 lang. Madaling maubos, mahirap hanapin. Inaabangan pa rin kung kailan ipatutupad ang price cap o paglimita sa presyo ng imported rice sa 50 pesos per kilo. Yung MSRP po kasi natin na nasa 43 ngayon, yun ang ating MSRP. Hindi po tayo masyado naging strict at pinabayaan po natin dahil nga po may krisis. Pero ito nga po, pag lumabas po yung price cap, pwede po nating utusan ating mga kapulisan para po i-apprehend. Pero hiling ng ilang retailer, ihanap sila ng murang bigas. Kung tutulungan nila kaming makarekta na kumuha na yung presyong 43 na mabebenta namin ng 50, pwede naman yon. Hindi naman dapat basta gano'n na huhulihin na. Dapat may solusyon muna sila kung paano kami mabibigyan ng paninda na kikita kami sa 50 pesos. Bukod sa bigas, pinag-aaralan din ng Department of Agriculture ang paglalagay ng price cap sa presyo ng liempo at carrots. 380 pesos sa kada kilo ng liempo, 100 pesos naman sa kada kilo ng carrots. Pero tanong ng mga nagtitinda, paano nila maibebenta sa presyong ito kung mataas ang kuha nila mula sa mga supplier? As a way to tame yung inflation po natin is titignan po natin kung maglalagay tayo ng mga price cap sa mga major agri-commodities. Mataas po ng konti yung bigay pa sa amin. Kaya yun, hindi namin masyadong maibaba. Depende, pag mababa, bumaba, kaya naman po. Depende po sa dating po yun. Depende sa size, tapos sa quality. Hindi po namin kaya 100 kasi 140 na puhunan. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mababa ang farm gate price ng baboy ngayon kaya kayang ibenta sa 380 pesos per kilo kung magpapatupad ang price cap sa liempo. Okay po tayo sa 380, wag naman yung 470 in some markets. And as of today, ang average is nasa 420 to 430 ang liempo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nasa bansa ngayon ang 7 Bar Association para sa ASEAN Bar Leaders Summit. Layo ng summit na makabuo ng draft constitution para sa mga minumungkahing ASEAN Federation of Bar Associations. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines, kapag nabuo ito, mas mapapadali ang ugnayan sa pagitan ng mga bar organization sa buong Southeast Asia. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Chief Justice Alexander Gesmundo na mahalaga ang ugnayang nito dahil lumalawak na ang mga kinakaharap na isyong legal ng mga bansa. Natalakay din sa summit ang usapin ng Artificial Intelligence o AI. Ayon kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, bagamat napapadali ng AI ang mga gawain, hindi nito dapat palitan ang mga taong gumagalaw sa hudikatura. Busy as a hands-on mom si Jenilyn Mercado at balak yan isabay sa kanyang gagawing bagong series at bagong music this year. May plan ba sila for another baby ni Dennis Trillo? Makichika kay Nelson Canas. Yes, mag-iingat ka. Yes, sir. Memorable experience for Jenilyn Mercado ang GMA Prime Action Series na Sanggang Dikit for Real, kung saan kasama niya ang mister na si Dennis Trillo. Kaya ang good news niya para sa fans, magbabalik series si Jen. Habang pinaplansya pa yan, tutok muna daw siya sa pagiging hands-on mom. Nakapag-quick getaway silang mag-anak recently sa Hong Kong Disneyland na request daw ng kanyang bunso. Ngayong summer, busy ang Kapuso Ultimate Star sa pagpaplano ng activities for her kids. Like si Jazz, merong summer class magbabasketball siya. Si Dylan naman, gymnastics. Tapos plano ko siyang i-piano class. Kasi mahilig siya sa mga instruments. So, tatry ko siyang ipasok sa music naman. Si Calix, walang pahinga yun. Talagang nagte-training palagi. Speaking of kids, natanong siya kung may pressure ba na sundan nila ni Dennis ang bunsong si Dylan.
at least before she reaches her 40th birthday next year. Meron pa ako talagang isang boy na buo na nasa Texas. So, kung maisipan ko man, siguro siya na lang. Pero sa ngayon, enjoy pa kasi namin si Dylan. Gusto pa namin siyang tutukan. Mas maganda nakafocus kami sa kanya. Kasi yung mga kuyas niya, mga binata na... Isa pang paglalaanan ng panahon ni Jenilyn ay ang pangako sa sarili na hindi niya pababayaan ang love niya for music. Pa rin ako tapos mag-recording. Meron pa akong 2 songs na kailangan i-record. So ngayon yun muna. Nakapag-shoot na pala kami ng music video a few weeks ago. And yun, abangan nila. Ay, may surprise. May surprise. Abangan nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pinangangambahan na rin ang epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa sektor ng edukasyon. Karamihan kasi ng mga inilikas ay nananatili sa mga paaralan. Mula pa rin sa Kamalig sa Albay, nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Mel, mahigit 20 classroom dito sa Kamalig, Albay ang ginagamit para sa mga evacuees. Ayon yan sa Department of Education. Kaya kung magtagal ang pag-aalboroto ng Mayon Volcano at umabot hanggang pasukan, tiyak na apektado ang mga mag-aaral. May naglalaba, nagsasampay ng mga damit, nagluluto, naghuhugas ng pinggan at natutulog. Hindi na aakalaing paaralan pa ang Bariw Elementary School sa Kamalig, Albay. Dito inilikas ang mahigit 100 residente ng Barangay Kirangay na nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Noong Enero pa sila nandito at nadagdagan ng halos 30 evacuees matapos ang ashfall nitong Sabado. Ayon sa Philippine Space Agency, kasing laki ng kalahati ng Quezon City ang lawak ng mga lugar sa Albay na napinsala ng ashfall. Wala man sa danger zone ang bahay nila, ayaw pakampante ng senior citizen na si Elsie at 84 anyos niyang nanay na mahina na ang tuhod at hindi na nakakapaglakad. Kaya lumikas na sila para sigurado. Grabe yung takot ko Ako, pwede man akong magtakbo hindi. Ay, yung mama ko, di barang pwedeng iwanan, kakargahin. Hanggat buhay pat malakas pa ako. Aanin ko pa talaga siya, alagaan ko. Wala namang iba. Sinaawa ako sa mama ko. Walang iwanan. Walang iwanan. Hiling niya, mabigyan ng wheelchair ang nanay niya para hindi na sila mahirapan lumikas kung magbuga ulit ng abo ang Mayon. Si Mary Ann naman, sa inilatag na karton sa classroom natutulog kasama ang 7 anak, kabilang ang wala pang 1 buwan na sanggol. Hindi yun naman po pwedeng mag-stay din sa bahay pag ganun po. Naligo na sila sa abo. Natatakot din. Nangangamba. Nahihirapan po. Pero wala naman po kami magagawa. Sa Tagaytay Elementary School, puro evacuees din ang isang gusali. Ayon sa Department of Education, nasa 24 na classroom sa bayan ng Kamalig ang ginagamit para sa mga evacuee. If ever, hanggang June sila doon. Yung dito kasi sa Tagaytay, may isang building dyan, hindi naman talaga ginagamit. Kaya okay lang naman dyan yung anuling. Na problema lang kami doon sa Kirangay. Pero sana hindi na lumampas ng June. Kasi pag lumampas pa ng June, yung mga estudyante, apektado talaga. Sakaling abuti ng pasukan ng mga evacuees sa Bariw Elementary School, baka ilipat sila sa Barangay Bungabong. Sa bayan naman ng Ginubatan, wala pang inililikas. Pero kung itataas sa Alert Level 4 ang Mayon at palawigin ang danger zone hanggang 8 kilometers, nasa 25,000 individual o 5,000 pamilya ang kailangan ilikas. So may evacuation plan na rin po kaming nakaprepare. So nakalatag na po kung aling barangays ang ilalagay sa mga evacuation centers and schools po. May mga evacuation center kami na existing ngayon, pero hindi po yun enough. Magtatayo na naman tayo ng mga yung temporary learning shelter. So syempre hindi doon komportable yung mga bata. Hiling nila sa national government, tulungan sila sa relocation, housing at evacuation para long-term ang solusyon. Ang Department of Education nag-mobilize na ng 3.75 million pesos para sa emergency cleanup at clearing funds sa higit 100 paaralan sa Albay na apektado ng ashfall. May libo-libo rin daw silang nakalaan na learning at safety supplies.
May psychosocial interventions din silang isasagawa para matulungan ang mga mag-aaral na apektado ng ashfall. Mel, ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala ng low-level intermittent volcanic explosion sa Mayon kaninang madaling araw. Yan ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Mel. Ingat kayo at maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Kasado na po ang seguridad sa Cebu para sa ASEAN Summit na magsisimula na bukas. 2 state leader na ang inaasahang nasa Cebu ngayong gabi. At nakatutok live si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Luan. Maayong gabi, Vicky. Isang araw na lang at bibida na ang Pilipinas sa pag-host ng 48th ASEAN Summit at related meetings na gaganapin dito sa Cebu. Seguridad ang kabilang sa mga tinutukan, lalo't dahil kabilang ang mga heads of state o leader ng mga bansa sa mga dadalo sa ASEAN Summit dito sa Cebu. Kasado na yan ayon sa tagapagsalita ng Central Visayas Regional Police. Bago pa man ang pagdating ngayong gabi ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr., Sultan ng Brunei Darussalam na si His Majesty Haji Hassan al-Bolkiah at ASEAN Secretary General Dr. Kau Kim Horn, may mga kalsada pang isinara ng 15 hanggang 30 minuto para sa convoy ng mga dadalo sa summit. The lockdown is a measure to ensure na mas maigsi pa nga yung pagdaan ng ating mga convoy package, no. We have to provide a convoy package suitable for each head of state according to their requirement. 2 pang heads of state ang darating dito sa Lapu-Lapu City bukas. Habang konpermado namang dadalo lahat ng heads of state mula sa 11 miyembro ng ASEAN sa ASEAN Summit Leaders Meeting sa Biyernes, May 8, maliban sa leader ng Myanmar. Kakatawanin siya ng kanilang Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs at ang ilang SOM leaders. We are guided by the leader's decision, the representation of Myanmar status. Inaasahang tatalakayin ng ASEAN leaders ang energy security sa gitna ng nangyayaring gulo sa Middle East. The purpose of this summit is for the leaders to discuss the ways forward, lessons learned, and identifying concrete measures. Dahil sa ASEAN Summit ay pinalawak pa ng Malacanang ang ipinatutupad na special non-working holiday mula sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova, saklaw na rin dito ang lungsod ng Mandaue at Cebu City. Kasalukuyang umiiral na rin ang gun ban sa buong probinsya hanggang sa May 10. Vicky, panawagan ngayon ng mga otoridad sa publiko na sundin ang lahat ng mga ipinapatupad sa ASEAN Leaders Summit. At sa may mga flights ngayong gabi at bukas, panawagan ng mga otoridad na magtungo sa paliparan ilang oras bago ang nakatakdang flight. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Mga kapuso, nasa Albay na po ang team ng GMA Kapuso Foundation. Dala ang mga tulong na ating pamamahagi roon para sa mga naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kanina, binisita ng team ang ipinatayong Kapuso Classroom sa Barrio Elementary School sa bayan ng Kamalig. Nagsisilbi itong kanlungan ng mga lumikas na residente sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Namahagi tayo sa mga guro roon ng mga sabon na magagamit panlinis sa mga silid-aralan at mga disinfectant spray. Bukas, mamimigay tayo ng relief goods ng mga KN95 mask, tinapay at tubig sa mga apektadong residente sa ilalim ng ating Operation Bayanihan.